tayo mag-start, let me go ahead and introduce our special speaker for tonight. So, yung speaker po natin ngayon is a former OFW. She's part of 6 Million Club Circle, a Diamond Elite Executive, a sports car achiever. She always asks us this specific question: are you willing to take the risk? And are you willing to pay the price? Let's all welcome the one and the only mentor, Catherine Punsalan. Are you willing to take the risk? Are you willing to pay the price? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pangarap mo? In a life full of challenges, a journey that is not always easy and everything seems impossible. Always do your best. It's all worth it. God said, be strong, be brave, be fearless. You are never alone. I am Catherine Punzalan. I am fearless and I am worldwide. To God be the glory. We are all the shadows. Ayan. Amazing morning. Nauno ba ako? Ayan. Hello, Team Prestige. Amazing morning po sa inyo lahat. Thank you so much, Mentor Brian, for that wonderful introduction. Nakakatuwa naman ang ating very professional host for tonight. Grabe yan. So, congrats, Mentor Brian. And amazing morning po sa lahat ng Team Prestige Worldwide at sa buong Team EA. I think even Team EA are here. Hello and amazing morning, one of our core, our mother EA. Ayan. And thank you so much, Mentor Chris, for inviting me sa isa sa pinakamalaking team under Team Fearless. It's my honor and pleasure na makapagsalita, makapag-share ng kaunting knowledge dito sa grupo natin. Guys, na-miss ko kayo. Kamusta na kayo? Tagal niyo nang din nakikita si Mentor Kat. Sorry naman. Na-busy si Mentor Kat at nagre-recover pa sa aking boses at tayo ay naghihiyaw-hiyaw sa Universal. Sumakay kami sa skyrocket na gano'n at talagang naiwan sa Singapore yung kaluluwa ko dahil sa mga rides sa Universal. Amazing morning, Mentor Cha. Nakita natin sa Singapore si Mentor Cha. Napakaganda at napaka-sexy, no? Kasama si Mentor Elnora Cuyos. Ayan. Okay, hello amazing Mentor Marie Chris. Morning po sa inyo. Ayan. And Mentor Francia, hello Mentor Francia. Na-miss ko kayo sa ating Focused Asia. Hindi ko na kayo naasikaso, pero thank you kasi nagko-continue pa rin kayo. And Mentor Ruela, sa mga naka-open. And of course, I know kahit sa mga naka-close ang mga cam, mga nasa work, mga nagpapatulog ng mga anak, mga nagre-rest while listening. Still, thank you so much for plugging in. And we have 29 million participants. Wow! Grabe naman talaga.
ang Team Prestige, and it is still counting, no? Ayan. So, tonight, I will be sharing something important to us para mas maging deeper pa tayo sa negosyo natin. And kung ano man po yung masasabi ni Mentor Kat, it is all based on my experiences. Ito po ay mga na-observe ko dito sa kumpanya natin, sa negosyong ginagawa natin. And I hope meron po kayong matutunan, no? At mai-apply sa negosyo natin. Ayan, amazing morning, sabi ni Mentor Nancy, ni Mentor Ann, ni Mentor Lydia Divien, Mentor Madi, Miss Singapore, sabi ni Mentor Chris, Mentor Marie Chris, Mentor Francia, ayan, grabe. Nakakatuwa kasi palaki ng palaki ang Team Prestige Worldwide. 31 na tayo, kanina 27 lang. Kaya ang bilis, no? Papasukin nyo yung mga leaders nyo para at least sila din matuto sila sa topic na ibibigay ni Mentor Kat tonight. And isa to talaga sa mga key kung bakit ba magkakaroon tayo ng malaking resulta at malaking grupo dito sa negosyo. Kaya before anything else, meron po ba dito yung first time na mapakinggan si Mentor Kat, makita at maka-attend sa training ni Mentor Kat? Type 1 po kung first time niyo po akong mapapakinggan. Yung totoo ha, wag yung etos, baka mamekos-mekos tayo dyan. Type 1, tapos makikita ko, parang 5 years na tayo magkasama, Ment. Ayan, so parang wala naman, no? Lahat kilala si Mentor Kat. Wow. I think I'm going to skip yung presentation kay Mentor Kat kasi kilala na yata ako. Ano, gusto niyo ba direct to the point? O gusto niyo paligoy-ligoy pa? Sige lang, ano? Na-direct to the point na ba tayo? Let's go ahead kasi lahat excited. Alam ko, excited kayo. Ako rin. Sobrang excited din ako kasi grabe. Kailangan talaga maano natin to. Manamnam natin. Talagang, alam mo yon, dapat pagkatapos ng business presentation, rather yung training ni Mentor Kat, madami kang realization. Kasi grabe itong topic na ibabagsak ko sa inyo kasi ito talaga yung key para magkaroon ka ng malaking resulta at malaking grupo dito sa negosyo natin. Okay, so I will have a quick self-presentation. Ayan, my name is Catherine Punsalan for those first time akong makilala or makita po. At isa po akong tubong Isabela. So tayo po ay probinsyana. I know marami dito sa atin, mga Ilocana, kaya naimbag nga rabi iyo nga kabsa. I am a high school graduate at itong aking mga parents. They are former OFW from Rome, Italy. And ako rin po, pumunta po ako sa Roma at the age of 15 years old. And nung tayo po ay 16 years old, nag-start na po tayong magtrabaho. At ang aking trabaho po ay isang caregiver. So ito yung aking mga amo. Mag-asawa po yan. Ang aking babaeng amo ay meron siyang Alzheimer. At 24/7 ko po siyang inaalagaan, nagpugas po ako ng puwet, pinapaliguan ko siya, pinapakain ko siya, nilulutuan, naglilinis ng bahay, lahat na. Name it. At the age of 16 years old up to 22 years old, yan po ang aking trabaho. Hanggang sa dumating yung time, nag-settle down po kami ng aking boyfriend at binigayaan po kami ng 3 anak. Ayan. Unfortunately, one of our son, nagkaroon po ng sakit. He was diagnosed acute lymphoblastic leukemia at the age of 1.5 years, and ito po yung baby namin. So of course, bilang isang nanay, napakasakit na makita na dumaan sa ganitong klaseng pagsubok yung anak natin kasi nung nag-chemotherapy siya, there were times talaga na suka siya ng suka, tapos bawel siya ng bawel, hanggang sa dumating yung point na talagang ang payat-payat na niya. From 14 kilos, bumagsak siya ng 7 kilos. Ang dami-dami niyang mga singaw sa labi. Na dala-dala din po niya yung catheter niya dito. Itong catheter niya yan, dala-dala niya for more than a year. Diyan lumalabas-pasok yung mga chemotherapy and the blood chem. So, every week nililinisan to. So, parang nasusugat ulit, tinatanggal yung mga crust kasi pwedeng ma-infect yan. Ganun ka sensitive yung baby namin na pwede rin yan maano kasi pag nahugot mo yan,
kailangan na naman niya mag-undergo ng operation kasi ino-opera yan eh. Tapos ilalagay sa pinakamalaking aorta natin para doon papasok at lalabas yung mga blood chem ng baby natin. So, grabe po yung naging journey ng baby namin. Pero there's a reason for everything kasi through internet po, nakita po natin si Miss Maritoni Fernandez na nag-endorse ng pure organic barley and how the barley helps her recover sa kanya pong cancer din. And just to make the story short po, yung baby po natin nag-take po siya ng pure organic barley and after 2 years of taking pure organic barley, he was declared cancer-free. Now, our baby is already 5 years cancer-free because this was 2017 pa, ongoing 6 year na tayo, praise God. Ang lusog-lusog na po ng ating baby, ang laki-laki na po siya. At ito po siya ng first year niya, second year, ng third year, ng fourth year, and now he is on 5th year, ongoing 6th year na. Kailangan na rin i-update to kasi maya-maya magsi 6 years na rin yung ating baby at sobrang lusog na po siya. Basketers na nga ngayon eh, nagbo-basketball na rin. So sobrang nakakatuwa at talagang papuri ay sa Diyos sapagkat nabigyan ng another chance yung baby natin na mabuhay pa. And glory to God, he is doing well right now. Ayan, so yan yung naging story ni Mentor Kat. That's why napasali siya dito sa I Am Worldwide. Nag-full-time din tayo sa business and ito yung naging bread and butter ng buong pamilya. Even my kids, ginagawa niya, buong mag-anak. Ginagawa po namin ang pure organic barley ng pag-unbox, pag-ship, LBC, DHL, kaliwat kanan po yan. Okay. Ano po ba ang ating magiging topic for tonight? It is the importance of rank up. So mind you, ang negosyo po natin, mga mentors, beloved mentors, is a rank up base. So tonight, I would like to share to you kung ano ba yung mga importansya ng pag-rank up sa negosyo natin, bakit tayo ini-encourage ng mga uplines natin. It is not para kumita sila kasi hindi naman all the time pambangga ka ni mentor. Iba, strongest ka. Yung iba, stronger ka lang. So, it's up to you kung magra-rank up ka or hindi. Pero we, as your mentor, we suggest na mag-rank up ka because there's no way up but rank up. If gusto mo ng malaking grupo, mag-rank up ka. If gusto mo ng malaking kita, mag-rank up ka. If gusto mo ng credibility, mag-rank up ka. Maraming importansya na tonight, iisa-isahin natin yan. Bakit napaka-importante ng rank up sa negosyo natin? Okay, so excited na ba ang lahat? Kasi start na ni Mentor Kat. This will be 5 major basic importance why we need to rank up. And number 1 is to maximize your income. Kailangan natin mag-rank up para ma-maximize mo yung income mo. Ayan. So let me see. Sino po dito yung mga Jade package? Kindly type 1. Jade package holder, Mentor Chris, Mentor Claudine, Mentor Lydia Ann, Mentor Ruela, Mentor Francia, Mentor Maddie. Dami. Mentor Marlon. Who else? Mentor Marilu. Wow, mga mga nag-upgrade talaga, mga wita. Mentor Cha. Mentor Maricel, Mentor Nancy. Wow, grabe. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my God. 12. At ilan tayo dito? 31 tayo dito. Ay, myself, Jade din po ako. Jade is the best package. Ayan, Mentor Lourdes, bravo. O, diba? Bravo, Mentor Lourdes. O, 13. 14, including I myself. Grabe. At marami pa. I know dito, marami mga nagpapadede. Mentor Rachel is also a Jade package. Mentor Leonie, Mentor Jenny Jane. Wow, ang dami. Even Mentor, marami. I think most of you, let's say more than half are all Jade. And that is a very, very good thing. Kasi, ang Jade, hindi siya na-rank up. Baya na lang yan. Baya cash paid. Pero kung silver ka, mga associate ka, pwede kang mag-rank up into gold, mag-rank up into platinum, and then eventually, you can rank up into sapphire.
Bakit namin ini-encourage na mag-rank up ka? Kasi para ma-maximize mo yung income mo. Aware ka ba na kapag ikaw, silver ka lang, ang magiging potential income mo per week is 25,000. Kapag copper ka, ang potential income mo is 10,000 per week sa sales match alone. Ito yung safety net ng company natin. Okay? So after nito, for example, sa Jade package is 150,000 per week sales match alone, ang potential income mo. Kapag ka na maximize mo na yung 150 at kahit na marami pang mga Jades na possible na papasok sa'yo, kahit gustuhin mo pang tumanggap ng 10,000 pesos, hindi ka na makakatanggap. Kasi yan lang yung maximum potential income mo. That's why nagra-rank up tayo into Sapphire para meron kang 200,000 per week. Nagra-rank up tayo into Ruby para meron kang 400,000 per week. Meron kang Emerald, merong Diamond, 'di ba? Para yung potential income mo lumalaki. Ngayon, sabihin mo sa akin, mentor ka, hindi ko pa nga na-maximize yung gold package ko eh. Malabo sa akin yan, yung per week 50,000, hindi ko yan maaabot. Well, parehas tayo ng mindset kasi ganyan din ako. Kaya lang, dumating yung point na grabe, may mga paparating akong mga Jades, may mga paparating akong mga Platinum. And alam mo ba, kapag ka may mga Jade, tingin mo, magre-refer lang yan ng mga silver lang, ng mga copper. Hahanap din yan ng 4 ni Jade para mag-Jade for you din siya. At kapag dumating yung time na yon at puro Jade, pumapano ng Jade, 5 Jade ka lang, flash out ka na, mens. Kahit 100 pa na Jade yung pumasok, 5 lang ang capacity kasi gold package ka lang. That's why might as well mag-upgrade ka into Jade. Kapag nakapag-Jade ka, kapag Platinum ka, mag-rank up ka into Sapphire. Mag-rank up ka sa Ruby. Mag-rank up ka sa Emerald, sa Diamond. Kasi sabihin mo, hindi ko pa naman na-maximize ang mga Gold, Platinum, Jade. O as of now, hindi mo pa yan na-maximize. Pero pag nagra-rank up ka, ang ma-maximize mo na dyan yung Jade. Pag nag-rank up ka into Ruby, ang ma-maximize mo dyan yung Sapphire. Pag nag-rank up ka into Emerald, ang ma-maximize mo Ruby. Kapag nag-rank up ka to Diamond, ang ma-maximize mo Emerald. So kung hindi ka nag-rank up, paano mo maximize yung later, yung mas mababa? Hindi mo talaga ma-maximize yan, means kasi yung rank mo, mababa pa lang. Kaya kailangan mong taasan. Para ang ma-hit mo na rank is yung lower than you. Maganda kung ma-maximize mo ang diamond, yung mga top mentors natin. Mentor Shirley May Sibulan, na ma-maximize niya ang kanyang black diamond, ang kanyang blue diamond. Nag-i-stop na siya, meds, sa 800 or 1M nakitaan. Nag-i-stop na dun. Kita mo yung sales match niya per week. Wala na. As in, maximize na niya 1 million kahit na marami pa siyang dapat pang matanggap. Ganon kaganda. Kailangan mo maximize mo yung negosyo natin, yung compensation plan ni IAM. Paano? Mag-rank up ka. Iiyak ka, men. Sabihin ko sa'yo, kapag ka-Jade package ka at dumating yung time na marami na rin under your organization, yung mga nagsasafire, nagro-ruby, nag-emerald, at ikaw, ganyan pa rin yung rank mo. Hindi mo maiitaas. Hindi tumataas yung per week potential income mo. Kaya, we suggest na dapat mag-rank up ka. Diba? Okay, so that's one reason bakit napaka-importante na nagra-rank up tayo. It is in order for us to maximize the 14 ways of earnings of IAM worldwide. Otherwise, hindi mo ma-enjoy and ma-maximize yung mga benefits na gustong ibigay sa atin ng kumpanya. Okay? Next, ayan, syempre, Prestige. Dito natin nakuha ang ating team Prestige. Diba? Kung ikaw nagra-rank up ka, this will be your
Prestige. Oh, ibig sabihin, prestigious member ka of IM Worldwide. Ayan. So, makita mo, ito yung magiging poster mo. Bukod sa poster, under our organization, hindi na to updated, guys. Baka dumoble na yan. Kasi wala dyan yung August rank up, September, October, November, wala pa dyan. Ilan na ba yung nadagdag sa atin? 20, 30 sa apat na buwan. Baka pag linagay ito sa isang poster, ang liliit na ng mukha nyo. Diba? But this is the prestige kapag ikaw ay nagra-rank up. Pag nag-rank up ka, aakyat ka ba sa stage? Papalakpakan ka ba? Iko-congratulate ka ba? Lalabas ka ba sa IM Worldwide? Pag diamond ka ba, may upuan kang sarili? 'Di ba? May necklace ka ba? Merong coat ka ba? Those are the prestige kapag nag-rank up ka. Okay lang kahit sapphire because we've been there. Lahat naman tayo sapphire, ruby, emerald hanggang sa dumating tayo sa diamond. Di ba? So ako, grabe, kilig na kilig pa rin ako kasi nasa atin na ang ating diamond necklace. So, alam mo yon, ayoko na siyang tanggalin sa aking leeg. Diyan na lang siya nakatira. Alam mo yon, sobrang napakasarap mag-rank up sa negosyo natin kasi yan yung way na papakita mo na lumalaki na yung grupo ko because you are the standard of your team. Maya, meron din tayong topic about dyan sa standard kasi isa rin yun sa mga importance ng negosyo natin. Pero ngayon, kailangan maintindihan mo na isa yun sa mga pleasure natin na nagra-rank up, talagang hinihit yung rank nila. Kaya sobrang bilib ako sa mga nilalaban yung sapphire. Kahit ang hirap-hirap, nilalaban yung kanilang ruby, nilalaban yung kanilang mga emerald, mga diamonds, and sa mga susunod pang rank. Kasi hindi biro mag-rank up, pero nagagawa ng marami. Hindi lang kasi isa, hindi dadalawa. So, ibig sabihin, kung nakakaya nila, kayang-kaya mo rin. This is your prestige. Ginawa talaga yan para sa'yo. Prestigious member of IM Worldwide ka, kaya kung hindi ka pa elite ng company natin, so ibig sabihin, hindi ka pa prestige. Alam mo ang team nyo, team prestige. So ibig sabihin lahat kayo magiging elites. There's no way. Hindi maging prestige kayo, mga prestigyoso kayong mga tao, mga member ng IM Worldwide. Kaya, grabe. Kailangan nating panindigan na tayo, team prestige tayo. Team prestige worldwide. Diba? And grabe yung mentor nyo kasi siya talaga yung nangangatawan ng pagiging prestige. Imagine mo, ruby na siya. Under his organization, marami na rin ruby. May mga emeralds na rin at maraming sapphire under his organization. Kaya grabe. Yung mentor na ulo ng Team Prestige, talagang pinangangatawanan yung kanyang pagiging isang prestigyoso. Maya-maya, emerald na yan. Magulat ka, diamond na yan. Oh, 'di ba? Kasi ginagawa ng mga mentors yan at kailangan gawin mo rin kasi dapat ikaw ang standard ng grupo mo. Diba? Ikaw ang standard, ikaw yung number 1, ikaw yung 001, kung ano ka, yun yung magiging grupo mo. That is why si Mentor Kat nag-set ng standard din para sa Team Fearless. Hindi ko hinayaan na hindi ako makahit ng mga incentives. Lahat ng incentives talagang PKP ang mga yan, maids. Kahit wala akong DR, kailangan kong magka-DR. Kahit wala akong mover, kailangan magka-mover. Kailangan gawin ko. Bakit? I am the standard of my team. Pag nagra-rank up ako, ang iniisip ko kahit mahirap, I am the standard of my team. Paano magsasapphire ang aking mga downline leaders kung hindi ako sapphire? Nung naging sapphire na kami, kailangan kong mag-ruby. Hinit ko ang ruby. Nung marami ng ruby, hinit ko ang emerald.
At nung parami na rin ang emerald, papasok na ang mga emerald, nag-diamond tayo. So, ibig sabihin, one of these days, one of these months, may mga diamonds na rin. Why? Because I am the standard of my team. You need to rank up because kailangan mong ikaw yung mauna. Kung walang mauuna sa grupo, walang susundan, lagi mong tandaan yan at lagi sinasabi ng mga mentors. Ikaw talaga yung ulo. Ikaw yung titignan. Yung pressure nasa iyo, yes. Lahat po. Lahat ng ulo, lahat ng 001 kasi ikaw bubuhat sa team mo. Mabigat yan. Pero, kailangan mong buhatin muna yung sarili mo para makabuhat ka under your organization. Otherwise, kung ikaw mismo, hindi mo parang up yung sarili mo, hindi mo magawa ng paraan, hindi mo mailaban, kumusta po yung mga nasa baba mo? Kailan pa kayo makakahit ng travel incentives? Kailan pa kayo makakahit ng first car nyo? Ng first luxury nyo? Kaya grabe yung mga mentors nyo dito, from Mentor Rachel to Mentor Chris Garcia. Mga standards yan. Nagra-rank up, yes. Nag-hit ng mga travel incentives, ng mga luxury, ng mga gadgets. Hinhit nila yan. All you have to do is magpa-push. Anong secret? Bakit sila nakakahit ng ganyan? Rank up. May mga nag-rank up under their organization. Sila mismo, nakakahit sila ng left and right sapphire, left and right ruby or emerald. Di ba? That is one way para ma-hit mo at maging standard ka ng group mo. Huwag mong hahayaan na pag sinabi yung grupo mo, hindi kilala. Wala kang prestige, hindi ka prestige sa company. Tapos hindi ka pa standard. So, ibig sabihin, hindi mo na ma-maximize yung potential income ni IAM. Kasi itong mga to, yung mga pagiging standard, on top of our commission pa yan. Nabigyan ka na ng commission, nabigyan ka pa ng reward. Nagiging standard ka tuloy ng grupo mo. Ano ang ilo-look up ng grupo mo kung hindi ka nagra-rank? Kung hindi mo hinihit yung mga bagay-bagay na dapat mong i-hit. Diba? Hindi ka magiging proud. And dapat, ang ginagawa natin ng mga mentor 001 ng team natin, we let our team proud of our team. Otherwise, kapag hindi sila proud na, ay, di ba ang sakit para sa atin na 001, ay, hindi ako proud kasi wala kaming resulta. Ikaw kasi, yung bumubuo sa buong organization mo, yun yung, parang yung resulta mo, yun yung kabuuan ng team effort, yung pagmamahal, yung pagbibigay nila ng time, yung pagpupursige, yung pagsasacrifice, ikaw yung magre-represent nun. At kung wala kang nire-representa, hindi ka nagiging standard ng grupo mo, anong ginagawa nyo? Ibig sabihin, hindi pa natin ginagawa ng maayos yung negosyo. Diba? Hindi ako galit ha. Nag-ano lang ako, just some real talk para at least mas mabuhayan tayo na kailangan gawin na natin yung negosyo seriously. This is not the time para pumetics tayo. Kailangan, binibilisan natin, nagdo-double time tayo because time is running. Alam nyo ba, sabi ni Press, makikita yung talagang humataw sa IAM Worldwide, yung talagang nag-build, nagbigay ng puso, nagbigay talaga ng effort and sacrifices sa negosyo natin kapag ka 10 years na si IAM Worldwide. Pag 10 years na, at kung sino yung kumikita ng malaki, sila yung mga nag-build at nagsunog talaga ng kilay. And I know, sobrang sipag mo, Mens, ginagawa mo yung negosyo, nasa heart mo, even may work ka, ginagawa mo pa rin si IAM Worldwide, isa ka sa magiging prestigious member of IAM Worldwide 10 years ni IAM. Saka sa mga aakyat ng mga diamonds, isa ka sa mga papalakpakan, congratulate at ilulook up ng marami. Kasi diamonds ka na rin. 'Di ba? Magulat ka, maya-maya, blue diamond na tayo. So, ibig sabihin, maya-maya, ikaw blue diamond ka na rin. Build ka lang ng build.
Kasi ikaw yung standard ng grupo mo. Always remember, you attract who you are. Kung ano ka, yun yung maa-attract mo. So, kailangan, kung gusto mong magkaroon ng mga eagles under your organization, be an eagle. Kung gusto mong maraming nagra-rank up under your organization, kailangan mo rin mag-rank up kasi ikaw yung tinitignan ng grupo mo. Okay? Hindi mo kasi sila mapupush kung hindi ikaw yung standard ng grupo. Paano? Sabihin niyo, upline mag-sapphire ako. Siya nga hindi pa sapphire. Ay, pinaglalabas ako ng kotse. Siya nga hindi pa nga naglalabas ng kotse. Pinaglalabas ako ng sports car. Yung upline ko nga wala pang sports car. Nagiging baraka sa mga downlines mo. Instead na maglabas na sila ng resulta, ikaw muna yung titignan. Kasi you are the standard of our team. Ang pagiging standard ng team, pagkuha ng mga rank, pagkuha ng mga resulta na dinidesire mo, nilalaban po yan, hindi nagmamatic. Hit ko na left and right, kahit hit mo left and right, kung hindi mo talaga intentional na i-hit yan, huwag kang mag-DR, huwag kang magkaroon ng mover, hindi mo pa rin mahihit. May mga ganon, bless sila sa RQV pero hindi hinihit. So, hindi sila standard ng grupo nila. 'Di ba? Kung hindi ka standard ng grupo mo, ano ka? Pampadami? Inviter ka, participants? Yun ba yung gusto mo, men, sa negosyo? 2 taon, 1 taon, 3 taon ka na sa business natin? Yun ka ba? Of course, the answer is yours. Ikaw lang makakaano niyan. Pero I hope you will be one of our standard mentor here in Team Fearless kasi kayo yung bumubuo ng team natin. And I hope kung ano yung standard na pattern na ginawa ni Mother Fearless, ni Mother EA, ni Father Prestige, yun din yung pattern na gagawin mo. Kasi grabe, hindi basta-basta yan. Pinaghirapan, pinagpawisan, maraming iyak, pagod, puyat. Diba? Balde-baldeng iyak. Sacrifices and everything para pumunta kami sa kinalalagyan namin ngayon. Okay? And next, ayan, credibility. Bakit kailangan natin mag-rank up? Kasi kailangan natin magkaroon ng credibility. Ano ba yung mas madali? Magpa-pay in, for example, yung kaka-member mo pa lang or yung may resulta ka na, may rank ka na sa company, yung sapphire ka na, yung umakyat ka. Bakit tayo post ng mga mentors na ilagay mo sa profile pic mo yung sapphire ka, yung may kotse ka, yung meron kang na-hit, yung nagpa-public speak ka. Bakit? Credibility. Ang mga tao, mga mentors, naniniwala yan pag nakikita nila. What you see is what you get sa mga tao. So, alam mo yun, parang kailangan ko muna makita sa'yo bago kita paniwalaan. Wala sa kanila yung sabihin mo, one day, magiging milyonaryo ako. Vision, vision. Maraming nag-join sa atin kapag nakikita nila na may resulta ka na. Maraming naniniwala sa'yo pag nakikita nila na may nababago na sa sarili mo. Alam nyo, nung nagkaroon tayo ng brand new Mustang, hindi man mga jade, pero ang dami kong copper. Di ba? Dito pa lang sa lugar namin, Vince. Ang daming nag-copper sa akin. Bakit? Dahil naglabas tayo ng resulta at yun ay yung brand new Mustang natin na 2023, no? Year 2023 at naging credibility ko yan. Hindi na ako nagkakaroon ng hard selling although the products alone, product itself, ang dali-daling ibenta pero mas dumali na naman nung meron tayong kredibilidad. Ang mga tao, mga men's judgmental, yung mga mata nila. Hindi nila nakikita yung vision mo, hindi nila nakikita yung fake mo, pero gusto nilang makita kung meron ba talagang mangyayari once na mag-join sila sa business natin. They also want to try, but they are not willing to undergo the sacrifices and yung mga process na kailangan natin gawin. But at least, ayun, marami tayong mga napapapay-ins. Once kasi na nag-rank up ka, once na nabigay mo yung best mo dito sa negosyo, nakikita nila yung pagbabago, yung pananalita mo, pananamit mo, yung lifestyle mo,
dun magkakaroon sila ng kredibilidad. So, dito sa negosyo natin, kailangan magkaroon ka din ng credibility. How? Through rank up. Kailangan mag-rank up ka. Unless kaya mong maglabas agad-agad ng sports car, then go ahead. Kasi credibility yan. O ng first car mo, i-hit yung first million mo, that's okay. Pero ang easiest result na makukuha natin dito sa negosyo natin is rank up. Always remember that. Kasi bago mo ma-hit yung first million mo, kailangan dumaan ka muna dyan sa sapphire mo or at least ruby para ma-hit mo yung first million mo. And then, after nun, pabilis na ng pabilis ng pabilis yung mga second million, third million, fourth million, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10, 11, ganun na. Pabilis na ng pabilis yung millions mo. Ano ang key? Rank up is the key. So, Mentor Kat will always speak about rank up tonight kasi yun talaga yung kailangan ng bawat isa sa atin. Again, yung negosyo po natin mga mens, it is a rank up base. And hindi ako mananawa na magpaalala sa inyo, ipaintindi sa inyo na yung negosyo natin, para magkaroon ka ng resulta, kailangan mo mag-rank up. Hindi ka makakaano dyan. Parang ano yan sumpa na ng network marketing para maging successful ka dito sa business natin. Otherwise, hindi mo maximize yung company. Ma-maximize mo man, matatapunan ka din eventually. Gusto niya ba yung matapunan? Yung 5K nga lang, 10K, iniiyakan na natatapunan. How much more kung 100,000 na? Ang sakit. Instead na sa pamilya mo na, para sa grupo mo, pang incentive mo, o pang gift mo sa sarili mo, napupunta pa ulit sa company. Tapon. Bakit? Hindi ka nag-rank up. Yun yung masakla. Diba? And then, ayan, malapit na tayo mga matapos. Pero ako, magtatagal ako dito sa legacy. Okay? Dito, kailangan mo mag-rank up means para magkaroon ka ng legacy. Ayan. Pag sinabi kasi nila na nag-rank up ka, na meron kang naiwan, na impart, at the end of the day, hindi sa dami ng resulta or hindi sa dami ng pera na na-income mo dito sa negosyo natin, but kung ano yung naiiwan mo or na-impart mo sa ginagalawan nating negosyo dito sa industry. What is your legacy? When they say, for example, sino ba? Pag sinabi nila sa'yo, Chris Garcia, anong iniwan mong marka? Brian Yuri, anong iniwan mong marka? Marie Chris Conroy, paano kanila makikilala? O, di ba? Pag sinabi nila, Catherine Punzalan, ano yung maalala nila sa'yo? Ayan yan yung napagaling ang anak na may cancer because of barley na ngayon may Mustang na. Ano sa'yo, mens? Kapag sa downline mo, sinabi yung pangalan mo, are you a good mentor or are you a bad mentor? Are you a good example or are you a bad example? One day, may mga magpapasalamat ba sa'yo dahil nabago mo yung buhay nila? Kasi na-inspire sila sa'yo? Na-inspire sila na mag-rank up, na mabago din yung buhay nila? Ano yung iiwanan mo pag kinuha na tayo ni Lord? Ano yung tatatak sa utak ng marami? Dito guys konting real talk lang. Sa negosyo natin, kung sino yung nakapag-rank up na malaki na yung kinikita, siya yung pinapakinggan. Tama? Minsan, kahit na ang galing-galing ng wisdom mo, pero wala ka pang resulta, wala ka pang napapatunayan, hindi ka nakakapag-rank up, gaano man kaganda yung sinasabi mo, hindi masyadong pinaniniwalaan. Kasi, it's just the words. Pero kung nilaban mo yung rank up mo, nilaban mo yung resulta mo, nilaban mo yung mga dapat mong ilaban sa negosyo,
kahit konting sabihin mo lang, nagmamarka. Bakit? Napatunayan mo na yung sarili mo. Meron ka ng credibility. Naging standard ka na. At kung marami kang mababago ang buhay, then that will be your legacy. At the end of the day, paramihan tayo dito kung ilan yung mga tao na magpapasalamat sa'yo. Kasi nang dahil sa'yo, na-inspire sila sa'yo, magpapasalamat sila. Means, thank you. Kasi nabago mo yung buhay ko. Means, thank you. Kasi nung mga time na nadadown ako, nakita ko yung story mo. Napakinggan ko yung kwento mo. Na-inspire mo ako, mag-quit na dapat ako eh. Pero hindi ako nag-quit. That's the legacy. Kung ano ba yung may iwan mo dito sa business natin. Hindi naman tayo forever mag-network, mga mates. Nag-10 years na si company, humataw ka. Ilang years ka na bang humahataw? 2 years, 3 years? O, another 4 years. Ibang-iba ka na, mates. Grabe na yung buhay mo, unilevel pa lang, bayad na lahat ng ano mo. Bayad na lahat ng mga babayarin mo. Dati pinapakinggan ko lang yun mga men sa mga nauna na mga nag-rank up na mga mentors natin. Pero ngayon, grabe. Unti-unti na nating nararanasan, nararamdaman na grabe, unilevel pa lang. Halos bayad na lahat ng mga expenses natin, bonus na dyan yung mga sales match natin, yung mga give me 5 natin, yung just for you, yung direct referral, yung check match, bonus na yung mga yun, man. Ngayon, nagpapasalamat na lang ako. Thank you, Mensa. Diba? Yun yung legacy nila eh. Kasi nilaban nila yung rank nila. Linaban nila kung ano yung sila. Hindi siya madali. Pero, willing sila na pagdaanan yung proseso. Willing sila na mag-risk. Diba? Ayan, lagi kong sinasabi. Yun yung ano ko eh. Yung sinabi ko talaga dun sa sports car natin. Kasi, ang hirap mag-compose kung ano yung sasabihin mo sa ano. And sabi ng mentor ko, kung ano yung nasa heart mo ka. And I've searched my heart. Yun yung ano eh. Nag-risk kasi ako. Willing kasi ako na i-take yung sacrifice kahit mahirap. Are you willing to take the risk? Are you willing to pay the price? Kasi may presyo. Time and financial freedom, may presyo. Hindi siya libre, ments. Kailangan mo paghirapan yan. Kailangan mo dumaan sa matinding pagsubok, training, discipline, consistency, para mag-grow ka ng mag-grow. Willing kang dumaan sa rejection, sa family mo, sa surroundings mo, sa criticism, sa judgment. But at the end of the day, kapag na-overcome mo lahat yon, you are going to live a very beautiful legacy dito sa negosyo natin. So I don't know what phase are you now dito sa negosyo natin, pero I know na kapag ikaw nag-start ka sa rank up, because that's the easiest. Yan yung pinakamadali. Kung hindi mo pa ngayon until now, nilalaban yun sa firemen, ilaban mo yan. Kasi that's the easiest rank to hit. Easiest siya kasi yan yung pinakamababa, ang RQV. Pero sa totoo lang, one of the hardest. Why? Kasi mostly ikaw ang maglalabas ng 7,000 RQV left and 7,000 RQV right. Don't worry kasi we've been there. Kung nakaya namin, kakayanin mo din. Diba? Kaya, grabe lang dito sa business natin. Huwag kang mag-alala kasi yung business naman natin, never kang iiwanan ng mga uplines mo. Mentor Rachel, Mentor Chris, hindi kayo iiwan yan. And even the other mentors here, I myself, hindi ko kayo iiwan. Diba? Nandito kami na mga mentors nyo para i-lift up kayong lahat. Kasi kung hindi namin kayo i-lift up, damay-damay tayo dito. Ito yung negosyo na kailangan meron kang tulungan under your organization para umangat din kami. Ito yung napakagandang negosyo na fair sa lahat na hindi ka pwedeng magiging greedy. Rather, tinuturuan tayo na maging generous, na maging helpful, na maging kind, to grow in love and passion,
Yun yung tinuturo ng negosyo natin. Kaya, grabe no? Kapag sinabing Mother Fearless, ang tatatak sa'yo yung Joshua 1:9, di ba? Be strong, be brave, be fearless, you are never alone. Kasi kasama naman talaga natin si Lord. Di ba? Kung ang Diyos nasa sa atin, wala ninuman yung makakahadlang sa mga gustong gawin ng Diyos para sa atin. Ganon ka-powerful. And lagi ko tong iniiwan sa bawat isa, itong verse na to, and tumatatak to. So ito yung nagiging legacy ko. Ikaw, ano yung nagiging legacy mo sa kumpanya? Sa downlines mo, sa surroundings mo, sa family mo. You must leave a legacy. And isa dyan, babalik lang tayo sa rank up. Okay po ba yun, mga mentors? I hope meron kayong naiintindihan, meron kayong nananamnam. This is the time to think deeply, to mag-double time ka sa ginagawa nating negosyo. Kasi hindi ito yung time para pumetics, hindi ito yung time para makampante ka na, okay, na ako, jade na ako, nakapag-upgrade na ako, or nakapag-sapphire na ako, nakapag-ruby na ako. Kung sa tingin mo kampante ka, meron kang income, may weekly income ka, that is the time na mas doblehin mo. Kasi hindi naglalast long yan kapag pinabayaan mo, nagkampante ka, nag-play safe ka na. Eventually, tatamarin ka na kasi may weekly income ka na. Hindi. Dapat lagi mong ini-aim yung next rank up mo. Kasi mapag-iiwanan ka, mens. Magugulat ka lahat sila, sapphire na, ruby na, emerald na, diamond na, and still, you are stuck on your place. And that is one of the most na nakaka-demotivate na gawin si business when you when you compare yourself to others na. And if you don't want na mangyari yan sa'yo, you need to move forward. Kahit na one step at a time, paunti-unti, kahit crawl lang yan, kahit baby walk yan, at least tumataas yung level ng learnings mo, level ng discipline mo, yung rank mo, pautay-utay, kahit every year pa yan. This year, sapphire. Next year, ruby. Next year, emerald. Next year, diamond. Still, even a baby crawl, nakakaakyat pa rin yan sa tuktok. Okay? If you can leap, then much be better to you. Sa negosyo natin, nasabi ko na to one time, hindi siya pa-curve yung progress natin. It's a stair wherein tataas ka and then magi-stagnant, tataas, magi-stagnant, tataas, magi-stagnant, tataas, magi-stagnant. Minsan kapag tumaas ka and then dumaan ka sa pag-i-stagnant, you are preparing to go higher again. Kapag nandito ka sa stagnant part, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy ka lang sa stagnant part kasi you might think na hindi ka nagpa-progress, nandito na lang ako, hindi na ako nagkakaroon ng new results. But then, kailangan magtuloy-tuloy ka lang. Kasi kapag na-hit mo na yung level na kailangan mong i-hit, on that certain level, i-promote ka ni Lord to higher rank. Kaya kailangan mo lang magtuloy-tuloy and improve yourself. And that's how you live legacy in our company. So maraming salamat po. I hope meron akong na-impart sa inyo mga mens. It's short, but it's already 10:15. It's only 10:15. But I hope meron akong na-impart sa inyo mga guys. I've been very busy these past few days and sorry kung kulang ako ng time sa inyo. Pero I hope meron akong na-impart tonight na magagamit natin dito sa negosyo. Kasi yun lang din yung naging mindset ko, yun lang din talaga yung pinanghawakan ko dito sa business natin. Bakit ba
laging pinanggigilan kong mag-rank up, pinanggigilan kong maglabas ng resulta kasi mahal ko kayo at gusto ko kung ano yung nangyayari sa akin, mangyari din sa inyo. Kaya binibilisan ko. Makita nyo na ito yung pwedeng possible na mangyari sa inyo kasi this is me now. You see me sa mga down moments ko and darating yung time sa ating glorious moment, ganun ka din. You've been there very, very low, pero darating yung time, grabe, ikaw naman yung magi-inspire and you will be very inspiring for sure. Kaya make your story be very beautiful. And kung ano man yung mga struggles mo, ano man yung mga pinagdaraanan mo, that is just the spices of your sweet success kapag darating na yung moment mo na ikaw naman yung mag-diamond, ikaw naman yung mag-blue diamond hanggang sa maging crown alpha diamond mentor ka na. Kaya ngayon pa lang, congratulations, Team Prestige. Ako sobra akong believe sa inyong lahat, sobrang sisipag nyo and I know na I will see you at the top sa EEA natin. Marami tayong aakyat, rarampa tayo sa Team Wolves. We will dominate Team Wolves, kaya grabe. Congratulations sa inyong lahat and see you at the top. Thank you so much and God bless everyone. Back to you, Mentor Yuri, Brian Yuri. Thank you so much, Mentor Kat, no? So parang after ng presentation na yun, ako personally, I can say it na it's a roller coaster of emotions. 'Di ba? Sinimulan tayo ni Mentor Kat ng story about her baby, tapos in in-excite niya tayo dun sa mga achievements and mga legacy na pinakita sa atin ni Mentor Kat. So thank you so much, Mentor Catherine Ponsalan. Palakpakan naman po natin si Mentor Catherine and we really appreciate. Ako personally, I just wanted to share na I've been given an opportunity to meet Mentor Catherine once sa office nung 2 weeks pa lang ako sa IM Worldwide, no? Pero I never imagine na ganun siya kataas. I am a gold package holder right now, but I wanted to get her advice and leap and get the diamond. Excited. I am excited. Thank you again, Miss Catherine Ponsalan. Okay, so before we can actually ask someone to share or raise their questions, I also wanted to share and to also um, impart yung life burst ni Mentor Catherine na be strong, be brave, and be fearless. You are never alone. So tandaan po natin yon mga mentors, no? So, all right. So before we continue, let's have a picture po muna. Ayan, amazing morning, Benz. Thank you so much for firing us up. Grabe, grabe yon. Mentor Diamond, grabe. Yung last na nag-visit kami, Emerald ka pa lang. Ngayon, Diamond na. And nakaka-excite po. And we are very privileged and we are very grateful, no? Na nandito po kayo sa amin and sinabayan pa po no ng napakalupit nating host. Congratulations, Mentor Brian. Ang galing-galing mo! Host, nakakahiyang mag-host. Ang galing mag-host sa Mentor Brian kasi sabi, ipupush nga kita men sa Titan, sa Wolves men, sa Fearless. O, ganon, sa Blast. Yan. Sige, picture mo muna kayo mga mentors para bago tayo mag-ma'am or mag-question po. Okay lang po no, Men's Cat. May time pa naman, di po ba? Sige, add kita Mentor Brian and Mentor Cat. Sige. Sige po, tayo ay mag-post. Ayan, design. Kayong dalawa po muna. Sige, 1, 2, 3. Yan. And of course, Galley Review mga kapatid, no? Mentors, all the way from Team EA, ha? Inopen po natin sa Team EA kasi syempre, kapatid natin yan, nanay din natin yan. Apo pala tayo ni Mentor Kat. Sige, mentors, open ng camera. Hello po, Mentor Claudine, ang ganda. Yan. Sige po, mga kapatid. Ay, bagong hair si Mentor Madi. Bagong hair do yata. Sige po, mentors, sige pa, habol. Sa mga hindi po makapag-open ng cam, sige po, okay lang yan. Baka may trabaho. 1, 2, 3. Next page po tayo. Ayan. 1, 2, 3 po. Yan.
Ayan, thank you so much, no, once again. So, yun, no, grabe lang. Yung aking, kay Mentor Cut is like nung inilabas niya si Mustang, si Joshua, di po ba, men? Pangalan niya, Joshua ba? Joshua the Mustang. Grabe, mentors. Magkasama kami noon. At ganun pala, mens. Pag naglabas ka ng ng sports car, super ganda mo. Iba yung aura mo. Kaya sabi ko, may nararamdaman ako dito kay Mentor Kat ha. Bakit? Bakit ganyan ang get up mo, Mentor Kat? Parang may kakaibang mangyayari. So yun na nga, parang tama yung kutob ko. Which I don't have the idea, mga kapatid. Wala akong idea nung nilabas na yon nung August lang, right? Nung Blast Fired Up event. And ang dami, no, nakasama natin yung mga mentors dito. And of course, talaga namang napaiyak ang karamihan. Eto ha, napaiyak ang karamihan nung habang nagsasalita si Mentor Kat sa stage. Sa stage po, ganun pala yun, Miss, no? You have the privilege to speak in front of of many people kasi nga ayun na yung resulta. It is your time to inspire others, no? Grabe lang yun. And that's yung tinatawag na legacy ni Mentor Kat kanina na sigurado kapag sinabing Mentor Kat, ayan na. Ayan na. Hindi siya madali. Hindi siya, kumbaga, in just blink of an tipong in just some word or some letters of her name, yun na yung maiisip ng mga tao. No? So, yun na, no? So, thank you so much, Mentor Kat. And of course, hindi pa tayo tapos, mga mentors. Sige, bibigyan ko kayo ng chance para at least makapag-question po, mentors, no? Para kay Mentor Kat. And halimbawa, kung walang question, pwede rin po tayong mag-share, no? But I hope may question po tayo. Okay lang po ba? Lalong-lalo po, mga kapatid, no? Sa mga gustong mag-rank up. Any type of question regarding rank up, mens. Okay lang po, mens. Welcome po tayo doon, di ba? Kasi nga, ayun po yun yung buhay ng taga-IAM Mens. Rank up is the key. Okay, so Mentor Brian, ibabalik ko sa iyo yung mic na po. So bahala ka na, Mens Brian, kung sino po yung gusto nyong tawagin, no? Ayan, congratulations once again. Sige po, Mens Brian, balik ko na sa iyo yung mic. Thank you. All right, thank you, Mentor Chris. So, yan, guys. Maybe we have something to share or ask